lahat ng mga nagmamahal sa salita ng Diyos. So welcome po muli sa ating pong isa pang gabi na puno ng pagpapala at ng biyaya ng Diyos sa pamagitan ng pagninilay, pagdarasal, sama-sama bilang pong mga Bible Apostles. So ngayon po magsisimula po ang ating gabi sa pamagitan ng ating recap. Ngayon po makikita niyo po ang mga kabataan na maglilid po sa ating pong gabi ng pagdarasal at pagninilay at pag-aaral ng salita ng Diyos. At ang unang-una po mag-share po sa ating ay ang magsasummary po ng ating po last Biblical Spirituality Weekly last Tuesday po. So welcome po si Brother Erzel Bartolome. Good evening, Erzel. Good evening po. Am I audible po ba? Yes, yeah, loud and clear. Sige po. Pinagnilayan po natin last week yung about sa Gospel ni Saint Luke about sa kanyang version ng Beatitudes. Ayon kay Sister Lacy's, ito ang sangkap upang maging tunay na Kristiyanong masaya. Binigyan din niya ang apat na Beatitudes na nabanggit. Mapalad ang mga may hirap. Hindi lamang ito tumutukoy sa material, kung hindi pati rin sa mga pagsubok na dinaranas natin sa buhay. Maging lakas nawa natin ang salitang ito. Mapalad ang mga nagugutom ngayon. He will satisfy us soon. Sapagkat may pag-asa kay Kristo dahil hindi sinungaling ang Diyos at tapat ito sa pangako niya. Mapalad ang mga tumatangis. Ipararamdam sa atin ng Diyos na iniibig tayo. Mapalad ang mga inuusig. We are rejected because they are rejecting Christ. And because of that, we are with Christ. Sa mga curses naman na nabanggit dun sa gospel, it doesn't mean daw na may mga sumpa ay pinaparusahan daw tayo ng Diyos. Ito ay justice or katarungan niya. Ang tunay na lumalapit sa kanya ay makakamit ng pagpapala at kapatawaran. Yun lang po. Maraming salamat po. Aming salamat po, Ercel. Talaga, napaka-iksi ng recap. Gusto ko po yan. So, ngayon po tayo po ay magtutuloy po sa ating pong opening prayer. Ang ating pong mag-share o magbabahagi po ng salita ng Diyos ay si Brother Josh Viray. Hello po. Good evening, Josh. Wait lang po, inaayos ko lang po yung ano ko. Sige, sige. Um, Panginoon naming Diyos, maraming salamat po sa pagkakataon na kami ay magkakasama-sama sa gawain po na ito ng Biblical Spirituality. Maraming salamat po sa inyong pakikisa sa amin na bagamat kami ay magkakalayo-layo, ay magkakalapit naman at pinag-iisa ng inyong mga salita. Panginoon, itinataas po namin sa inyo ang mga gawain po na ito upang mabuksan po ang aming mga puso sa aral po ng inyong salita. Ito nawa ay pumasok, tumimo at magbunsod sa amin ng mga pagbabagong radikal upang kami po ay magpaligod po sa inyong at sa aming mga kapwa. Basbasan niyo po ang aming mga tagapagsalita. Ipadala niyo po ang banal na Espiritu upang maging mabunga ang gabing ito para sa aming lahat. Ito ang aming samot dalangin sa panalangin ni Jesus at sa tulong ng panalangin ng Birheng Maria. Amen. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat, Josh. At ngayon tayo po ay magpapatuloy po sa ating panalangin. Hilingin natin ang tulong ng Banal na Espiritu.
Espiritu Santo, kinakailangan kita. Sigla at lakas ng mahina, pag-asa ka namin lahat. Halina, Espiritu Santo, kinakailangan kita. Sigla at lakas na mahina, pag-asa ka namin lahat. Halina, Espiritu Santo, kinakailangan kita. Sigla at lakas na mahina, pag-asa ka namin lahat. Pag-asa ka namin lahat. Pag-asa ka namin lahat. Ngayon po mga kapatid, ang babasahin po ng banal na ebanghelyo sa darating na linggo ay ang ating pong kapatid, Justin Bakila. Naririnig niyo po. Yes, Justin. Okay. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Subalit sinabi ko sa iyong mga nakikinig sa akin, mahalin ninyo ang inyong mga kaaway at gawan ng mabuti ang mga napopoot sa inyo. Pagpalain ninyo ang sumusumpa sa inyo at ipanalangin ang mga nangaapi sa inyo. At ipanalangin ang mga nangaapi sa inyo. Kapag sinampal ka sa isang pisngi, iharap mo rin ang kabila. Kapag inagaw ang iyong balabal, huwag mong ipagkait ang iyong damit. Bigyan mo ang bawat tumihingi sa iyo, at kung may kumuha ng iyong ari-arian, huwag mo nang bawiin pa ang mga iyon. Gawin ninyo ang inyong kapwa ang nais ninyong gawin nila sa inyo. Kung ang nagmamahal lamang sa inyo ang iyong mamahalin, anong pagpapala ang nararapat sa inyo? Ang mga makasalanan man ay nagmamahal din sa mga nagmamahal sa kanila. Kung ang gumagawa lamang ng mabuti sa inyo ang gagawan ninyo ng mabuti, anong pagpapala ang nararapat sa inyo? Kahit ang masasamang tao ay gumagawa rin niyan. At kung makababayad lamang ang iyong pauutangin, anong pagpapala ang nararapat sa inyo? Kahit ang masasamang tao ay nagpapautang din sa kapwa nila masama, sa pag-asang sila'y mababayaran. Sa halip,
Mahalin ninyo ang iyong mga kaaway at gumawa kayo ng mabuti sa kanila. Magpahiram kayo na hindi umaasa ng anumang kabayaran. Sa gayon, malaking gantimpala ang tatamuhin ninyo at kayo'y magiging mga anak ng kataas-taasang Diyos. Sapagkat siya'y mabuti kahit sa masasama at sa mga hindi marunong magpasalamat. Maging mahabagin kayo tulad ng iyong ama na mahabagin. Huwag kayong humatol at hindi kayo hahatulan. Huwag kayong magparusa at hindi kayo parurusahan. Magpatawad kayo at kayo'y patatawarin. Magbigay kayo at kayo'y bibigyan din. Hustong takal, siksik, diglig, at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang panukat na ginagamit ninyo sa iba ay siya ring gagamiting panukat sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Sa Kristo. Maraming salamat po, Justin. Ngayon, tayo po ay magpapatuloy po sa ating pong pagninilay sa pamamagitan ng isang awitin. Panginoon, turuan mo akong maging bukas palad. Turuan mo akong maglingkod sa iyo, na magbigay ng ayon sa nararapat, na walang hinihintay mula sa'yo, na mag-ibag ang di inaalintanan, mga hirap na dinaranas sa tuwing ay magsumikap na hindi humahanap ng kapalit na kaginhawaan, na di naghihintay kundi ang aking mabati, na ang loob mo siyang sinusunod. Panginoon, turuan mo akong maging bukas palad. Turuan mo akong maglingkod sa iyo, na magbigay ng ayon sa nararapat, na walang hinihintay mula sa'yo. Kinig sa unang share po natin, galing po sa Nuestra Señora de Guadalupe Parish po, si JC Mones po. Good evening, JC. Good evening po. Hello po, dinig po ba ako? Yes, JC. Thank you po.
Ngayon po is gusto ko lang po i-share yung about po sa gospel. Doon po sa gospel, sobrang ganda po sapagkat sinabi po dito is ibigin nyo ang ang kaaway mo. Ibigin mo ang iyong kaaway kahit ito'y man saktan ka or ito'y man paghusgahan ka. Ibigin mo ng buong puso at ikay iibigin ito. Sinabi nga dito, kahit ang mga makasalanan ay iibig sa kanila, tama, iibig sa kanila dahil iniibig sila. Kung iibigin mo ang iyong kapwa ng buong puso, ay sigurado'y iibigan ka rin nito. Sinabi nga dito sa Romans 13 verse 8 until 10, huwag kayo magkaroon ng sanggutin kanino man liban sa saguting tayo'y mag-ibigan, sapagkat ang umiibig sa kapwa ay natutupad sa kautusan. Ang mga utos gaya ng huwag kang magngangalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang iimbot, at ang alinmang utos na tulad ng mga ito nabubuo sa ganitong pangungusap. Ibigin mo ang iyong sarili, ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ang umiibig ay hindi gumagawa ng masama kanino man, kaya't ang pag-ibig ang kabuuan ng kautusan. Ibigin mo ang iyong kalaban kahit ito ay saktan. Sabi nga po ng tatay ko, kung gusto mo hindi makita ang iyong kalaban, ipagdasal mo. Sabi nga, may isang office worker. Kung gusto mo paalisin yung office worker, wag mong ipagdasal na na babagsak dahil forever mo yang makakasama. Ipagdasal mo na sana ma-promote siya upang maipunta siya sa ibang sektor upang makahiwalay mo. Sinabi nga, kung ikaw ay may kapitbahay na ayaw mo, ipagdasal mo na sana yumaman. At sa pagyaman na ito, baka isipin na pwede siyang umalis ng na umabis sa ibang bahay. Sinabi nga, kung meron kang kaaway, ipagdasal mo. Sapagkat sa pagdadasal na ito, baka hindi mo siya makita. Sinabi rin po dito sa may gospel, ito po yung pinaka natatak sa isip ko. Ano pa ang gantimpala ang inyong hinihintay? Ano pa ang gantimpalang inyong hinihintay? Ito ba ay gantimpalang para sa atin lang? O to ba yung gantimpalang hinihintay natin dahil nagbigay tayo? Bakit tayo kine-question sa ating gantimpalang iyon? Dahil at the beginning, ang gantimpala ay nasa sayo na. Ang blessings na ibinigay ni Lord ay nasa sayo na agad. Ang pagmamahal mo sa kapwa ay naging gantimpala na sa'yo. Kaya ano pa ang gantimpalang iyong hinihintay? Wala ka ng gantimpalang hinihintay sapagkat ang pagiging masaya mo sa pagbibigay, ang pagiging masaya mo sa pagmamahal ay ito na ang iyong gantimpala. Sinabi nga po dito sa Corinthians, 1 Corinthians 13. Ito po ay tungkol sa pag-ibig. Kung ano nga po ba ang pag-ibig? Sinabi po dito sa 1 Corinthians 13:4, ang pag-ibig ay matiyaga at magandang loob. Hindi nananaghi, nananaghili, nagpamapuri o nagmamataas. Hindi nagsapang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magalitin o mapagtanim sa kapwa. Ang pagmamahal mo sa kapwa ay hindi magsisimula sa galit, kundi magsisimula sa pagmamahal. Ang pag-ibig mo ay laging nandyan. Kaya't kung iibigin mo ang kapwa mo, ay magiging masaya nga. And let's end this with once or two story. Minsan, may isang sakristan at isang manananggal. Itong sakristan na to is nagsasara na siya ng simbahan. Ngunit may isang manananggal na dumating. At sa pagdating niya ito is natakot ang sakristan. Dahil natakot, umatras ang sakristan. Pag-atras niya, meron siyang nakuwang Biblia. Pagkabukas niya ng Biblia, sinabihan niya, John 3:16, for God so loved the world
that He gave His only begotten Son. Dahil sa pagsabi niya yun, hindi natakot ang manananggal. Sapagkat kinuha pa ang Biblia at nagbukas din. Sinabi, kung sino man na nasa lupa at nasa langit ay sasamba sa Diyos. Kaya ang sakristan ay natakot na naman at kaya tumatras. At may nadampot siyang holy water. At pagdampot niya na ito, sinabi sa akin na pagwisik ko ng holy water na to, lalayo ka. Kaya pagwisik ng sakristan ng holy water, hindi lumayo ang manananggal. Sapagkat kinuha niya pa ito at kanyang ininom. Kaya tumatras na naman ang sakristan. At sa panghuli, at may nadampot na naman siya. At pagkadampot niya, nakuha niyang crucifix. Itinapat niya sa manananggal, ngunit hindi ito natakot. Sapagkat kinuha niya pa ang crucifix at kanyang pinaghahalikan. Kaya't natakot na naman ng sakristan na tumatras. At sa panghuli, kung sabi ng sakristan, kung ano man ang aking madampot, ay ito'y aking ipapalo na lamang. Kaya sa panghuli, pagkakuha niya ng kanyang nahawakan at pinalo sa manananggal, biglang tumakbo ang manananggal. Bakit? Dahil lang kanyang hawak is ito pala ang buslo ng greeters o yung mga buslo na pangkolekta ng pera. Ganon tayo. Takot tayo magbigay sa ating kapwa. Lalo-lalo na sa ating kalaban. Ngunit tayo'y parang manananggal lamang na pumupunta sa simbahan at nagpapawisik ng holy water at magagalit pa kung hindi mawiwisikan. Na para tayong manananggal na nagbabasa ng Biblia. Ngunit wala naman tayong ginagawa sa ating kapwa. Na para tayong manananggal na kinukuha yung crucifix at tinahalik-halikan pa. Na para tayong manananggal na natatakot kapag bigayan na. Ayun ang storya ng manananggal at ng isang sakristan. Tayo ang manananggal na takot magbigay sa ating kapwa, sa ating kalaban, o kahit sino man. Tayo ang manananggal na takot magbigay. Ayun lamang po at salamat po. Maraming salamat, JC. Napakaganda ng sharing mo. So ngayon, isa pang kabataan mula sa Archdiocese Shrine of Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Hindi po siya taga-Arabia, pero parang ano siya. Siya po yung ating kaibigan, si Brother John Lester Velez. Okay, hello po. Naririnig lang po ba ako? Yes, Lester. Okay, thank you po. Siguro umpisahan ko po yung sharing ko sa sa sinabi ni Jesus na ipanalangin niyo yung lahat ay ibigin mo ang iyong kaaway at ipagdasal siya sa lahat ng mga umuusig sa iyo. Una sa lahat, isa itong bagay na napakadaling sabihin pero napakahirap gawin. Kasi unang-una sa lahat, nature nating mga tao na pagkaaway natin, kaaway talaga natin. Ba't pa ako gagawa ng mabuti para sa'yo? Hindi nga maganda yung ginawa mo sa akin or vice versa. Pero sa mga sinabing ito ni Jesus, pinapatunayan lang na ang pag-ibig dapat unconditional, dapat walang pasubali o higit sa lahat, dapat hindi ito impartial. Kasi si Jesus, nung panahon na ipapako na siya sa krus, hindi niya pinagsabihan ng masama ang mga pumatay sa kanya. Lalong-lalo na yung nagdala sa kanya kay Pilato at nagpapako sa kanya. Bakit hindi natin ito kayang magawa? Pero gaya nga po ng sabi ko, ito ay isang bagay na madaling sabihin, pero napakahirap gawin. Tapos, pinaka-mas nag-strike po talaga sa akin is yung sinabi po dito na kung ano ang ginagawa mo sa kapwa mo ay gagawin din sa'yo. Bali, na dito rin po sa gospel na ito yung sinasabi na golden road, kung alam po natin, na do not do unto others what others might do unto you. So, parang parang siyang karma effect na kung may ginawa kang mabuti, may babalik sa'yo mabuti. Tapos pag may ginawa kang masama, may babalik din sa'yo masama. So, ibig sabihin, lahat ng consequences natin, either good or bad, may babalik at babalik po sa atin. Depende po kung paano po natin ito pinakita sa ating kapwa.
And kaya po ito nakastrike po sa akin kasi unang-una, may mga actions din po tayo minsan na minsan aware tayo, minsan hindi. Pero nagugulat na lang tayo sa mga decisions or mga nangyayari sa atin. Bakit ba nangyayari itong mga hindi magaganda? Bakit nangyayari itong mga magaganda? Baka sa mga nakaraan nating nagawa, may mga nagawa tayong hindi maganda or may nagawa tayong maganda. Dumarating lang yung tamang timing kung kailan siya babalik sa atin. So sana po habang nagpapatuloy tayo sa paglalakbay natin bilang mga Kristiyano and bilang mga Bible apostles, sana panghawakan natin na madali ang ibigin ng kapwa natin, madali rin ang pakikipagkapwa, pero higit sa lahat dapat manaig ang pag-ibig sa bawat isa kahit sa ating mga kaaway. Yun lang po at maraming salamat. Maraming salamat po sa kay Lester po sa ating po mga kabataan na galing sa iba't ibang mga parokya. At ngayon tayo po ay magpapatuloy po sa ating pagninilay sa pamagitan ng pagbabahagi po ng ating mahal na direktor, si Reverend Father Adonis Saclolo. Good evening po, Father Ado. Magandang gabi mga kapatid, mga minamahal na Bible Apostles, Bible Coordinator, sa kayong mga Arkham MBA Youth natin, no, na nag-host sa atin ngayon. No? Sila yung mga nag-share, nag-summarize, saka nagbasa ng gospel. No? Salamat po. Napakagandang palaging magpahinga sa salita ng Diyos. Ngayon nga ay nagpapahinga tayo sa salita ng Diyos sapagkat totoo, ang salita ng Diyos ay palaging mabuting balita. No? Ngayon, ang simple lang naman talaga ang sinasabi ni Jesucristo rito, bagamat hindi madaling gawin o hindi madaling mangyari sa buhay natin. Pero kung titignan kasi natin, no, sa lumang tipan may tinatawag na lex talionis, no? Sa aklat 'yun ng ng Leviticus, no? Sa aklat ng Leviticus na sinasabi na eye for an eye, a tooth for a tooth, no? Na kung anong ginawa sa iyo ayun din yung gawin mo, no? Nasa Leviticus chapter 24. Pero sinasabi ni Jesucristo na sana ay tapos na 'yon kasi kapag may ginawa sa yung masama at gagantihan mo ng masama, ang ibig sabihin ay hindi matatapos ang masama. Yung parang sinasabi natin sa kasabihan sa Filipino, hindi mapapatay ng apoy kung ang gamit mo ay apoy din. Mas lalo pang maglalagablab. O kaya nga, sa ebanghelyo natin ngayon, sa ibang bahagi rin ng 4 na ebanghelyo natin, iba ang solusyon. Hindi mata sa mata, hindi ngipin sa ngipin, kung hindi pag-ibig. No? Kaya nga, itong salitang pag-ibig sa Biblia ay may 4 na salitang Grego. No? Ito nga yung tinalakay natin 2 weeks ago ron sa ating programang Ang Biblia Ngayon. No? Yung storge, ito yung natural na pag-ibig sa loob ng pamilya. Yung philia o philein, ito yung pag-ibig sa kaibigan. Yung eros, ito naman yung romantic love, no? Sa nag-iibigang babae at lalaki. Pero ang pinakamataas na antas ng pag-ibig ay yung pag-ibig na tinatawag na agapan o agape love, no? Itong agape love ay kayang magsakripisyo, kayang mamatay, no, para sa minamahal. At ito yung pag-ibig ng ating Panginoong Hesukristo. At itong agape love, ito yung salitang ginamit dito, no? No, na hindi mo lang mamahalin yung nagmamahal sa iyo o yung karapat-dapat mahalin, ngunit pati yung iyong kaaway. No? Kaya nga ang ginamit dito ay yung agape love, ito yung pag-ibig na pinakita ni Jesucristo sa daigdig. No? Isang pag-ibig na kayang magsakripisyo, isang pag-ibig na walang kondisyon. No, kaya nga, mahirap sa tao, mahirap sa atin ito, ngunit kailangan nating maranasan muna yung pag-ibig ng Diyos. No? Kaya nga, kung tatanungin natin, sino ba ang kaaway? No, kasi minsan, pag iniisip natin, sino ba ang kaaway ko? Minsan yung mga nasa social media, o kaya yung mga ideolohiya, yung mga tao na may isinusulong na advokasya na hindi natin gusto, o kaya naman yung nabalitaan nating isang taong nandun sa ibang lugar, no, naiinis tayo, akala natin ay yung kaaway natin. Pero ang totoong kaaway ay yung nagwawasak sa'yo, nakakasakit ng damdamin mo araw-araw. At itong mga kaaway ay hindi malayo sa atin. Wala doon sa kabilang kanto.
Kadalasan ang mga kaaway natin ay yung mga kasama natin. Mahal sa buhay, nasa loob ng tahanan, nasa loob ng trabaho, nasa loob ng ministry. No, ito yung mga kaaway na talagang sumusugat ng ating kalooban. Kadalasan sila yung mga minamahal natin, pero dahil mahal nga natin sila, mas madali tayong nasasaktan sa ginagawa nila sa atin. Pero para maunawaan natin itong pagmamahal sa kaaway, kailangan muna nating malaman, no, na unang-una tayong ay mga kaaway ng Diyos. At tayo ay minahal ng Diyos. No, pag binasa natin yung kung meron kayong Bible, no, Romans chapter 5 verse 6 to 10. Pag binasa natin yun, yung Romans chapter 5 verse 6 to 10, maganda itong Romans chapter 5 kasi dito kinuha yung yung spes non confundit, no? Dito kinuha. Ngayon sabi rito ni San Pablo, sapagkat noong tayo'y mahihina pa, namatay si Kristo sa takdang panahon para sa mga makasalanan. Ibig sabihin, mahihina pa tayo, mga makasalanan pa tayo, pero namatay na si Jesucristo para sa atin. At pag binasa natin yung verse 10, Romans chapter 5 verse 10, sabi rito ni San Pablo, dati tayo'y mga kaaway ng Diyos. Ngunit tinanggap na niya tayo bilang mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. At dahil dito, tiyak na maliligtas tayo sapagkat si Kristo ay buhay. Ngayon kung titignan natin, paano ba tayo makapagmamahal ng kaaway? O bakit tayo magmamahal ng kaaway? Kasi tayo yung unang minahal. Tayo yung unang minahal ni Jesucristo noong tayo'y mga kaaway pa. No? Sabi rito ni San Pablo. Kaya nga, love your enemies dahil tayo ay minahal din ng Diyos. No? Ngayon, kung pagpapatuloy natin, sabi rito, gawan mo ng mabuti yung mga galit sa'yo, pagpalain mo yung mga sumusumpa sa'yo, at ipagdasal mo yung mga nag-uusig o nang-iinsulto sa'yo. At ngayon, mahalaga ito. No? Pag binasa naman natin yung sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma, chapter 12, verse 19, nakalagay na ito ron. Sabi ni San Pablo, mga minamahal, huwag kayong maghihiganti. Ipaubayan ninyo iyon sa galit ng Diyos. Sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Ito yung vengeance is mine, says the Lord. At pagpapatuloy natin, sa verse 20, sa halip, kung nagugutom ang iyong kaaway, pakainin mo. Kung nauuhaw, painumin mo. Sa gayon ay magbubuntun ka ng mga baga sa kanyang ulo. Huwag kayong magpadaig sa masama, kundi daigin ninyo ng mabuti ang masama. So ang pagmamahal sa kaaway, lalo na yung gumagawa sa atin ng masama, ay sinasabi ng Panginoon sa atin upang magtagumpay ang mabuti sa masama. So that good triumph over evil kapag gumagawa tayo ng mabuti. At ito ang gamot. Hindi gamot yung masama ginawa sa atin, gagantihan natin ng masama. Kaya nga ito yung sinasabi ng Panginoon. Kaya nga, sabi rito ni Jesucristo, kung may sasampal sa iyo, sa isang pisngi ibigay mo ang kabila. Kung may kumuha ng iyong balabal, ibigay mo na rin ang iyong tunika. Ngayon, maganda ito sa kultura ng mga Hudyo, ang pagsampal ay malaki yung simbolismo. Mas malinaw kapag binasa natin yung kay San Mateo, ito yung parallel, no? Sabi kay San Mateo chapter 5 verse 39, sabi roon, ngunit sinasabi ko sa inyo, huwag kayong gumanti sa masamang tao. Kung sinampal ka sa kanang pisngi, iharap mo rin sa kanya ang kaliwa. Ngayon, sinabi ni San Mateo, kanang pisngi, binigyan niya ng detail. Kay San Lucas ay wala, no? Ngayon, kung pasasampalin mo ang isang tao sa kanang pisngi, at ang gamit mo ay ang kanang kamay, ang pagsampal mo ay pagganito. Yung likod ng iyong kamay ang isasampal mo para tamaan yung kanan. At ayun yung uri ng pagsampal noong unang panahon. No? Kasi karamihan naman ng tao, kanan ang gamit na kamay, kakaunti lang yung mga left-handed. No? Kapag sinampal sa kanang pisngi, sabi kay San Mateo, ay ganito ang sampal. Ang ibig sabihin nito ay despise you. Yung parang itinutulak mo sa siyang palayo, parang ayaw kitang bahagi ng buhay ko. Ayaw kitang nasa loob ng aking buhay. Parang itinutulak palayo.
Pero pag binigay mo yung kaliwang pisngi, walang ibang magagawa yung sumampal sa'yo kundi sampalin ka nung palad. No? Kasi pagkakanan, yung likod ng kamay. Pagka binigay mo yung kaliwa, yung palad. Ngayon sa Biblia at sa kultura ng mga Hudyo, ang palad ay malaki ang simbolismo. Unang-una, ang palad ay simbolo ng pagbabasbas, no? Kapag pinapatungan ng mga pari ang mga tao sa pamamagitan ng palad. Kapag gumagawa ng tipan o covenant, nagkakamay o pinagkakaisa yung palad. Kapag katatanggap, gusto mong tanggapin ang isang tao sa buhay mo, yung palad ay ilalagay sa likod o sa likod ng ulo ng isang tao at yayakapin. Ngayon, ang simbolismo rito, sabi, kapag sinampal sa kanang pisngi, parang itinatakwil ka. Pero pag hinarap mo yung kaliwa, parang sinasabi mo, no, gusto ko pa rin bahagi mo ako ng buhay mo. Kapatid pa rin kita. Kung ayaw mo sa akin, gusto kita. No, kaya nga pag binigay doon yung kaliwa at hinawakan ka at sinampal ka ng gamit yung palad, parang ibinabalik yung tipan, parang tinatanggap ka muli. Kaya ito yung simbolismo sa kultura ng mga Hudyo. Pangalawa, yung tunika. Yung tunika ay yung balabal ay nasa lumang tipan nito sa Deuteronomy chapter 24 verse 12 hanggang 13. Sabi roon, kung balabal ang sangla ng isang mahirap na nangungutang sa iyo, parang nangungutang bilang guarantee, iwan yung balabal, huwag ninyong palilipasin ng gabi na nasa inyo ang sangla. Dapat maibalik iyon sa kanya paglubog ng araw sapagkat iyon lamang ang gagamitin niya sa pagtulog. Sa mga Hudyo, kapag ka iniwan sa iyo yung balabal ng isang tao, kasalanan sa kanila na itabi mo yun hanggang gabi. Kasi ayun yung pampainit nila sa lamig ng gabi. Ang balabal sa mga Hudyo ay mahalaga. It's a matter of life and death, ang balabal. Kasi pagka disyerto sa Israel, pagka merong sandstorm, kailangan nila ng balabal para takpan ang kanilang muka para hindi sila makahinga ng buhangin. At kapag sobrang init, ayun yung panangga nila sa init. At sa gabi naman ayun yung panangga nila sa lamig. No, kaya nga ang balabal ay buhay ng isang Hudyo. Kaya nga sinabi rito ni Jesucristo, ngayon kung kinuha yung balabal mo, ibigay mo na rin yung tunika mo. Dahil ipapaalala doon sa taong kumuha ng balabal mo yung utos ng Diyos sa lumang tipan. No, na kinukuha ko yung buhay ng taong ito. Inilalagay ko siya sa panganib. Ayun yung sinasabi ni San Pablo na nilalagyan mo ng burning coals. Yung gumagawa sa iyo ng masama, hindi ka gumaganti. Pero pinapaalala mo sa kanya yung utos ng Diyos patungkol sa pag-ibig sa kapwa. Kaya nga, mahalaga itong mga sinasabi rito ng ating Panginoon. Kaya nga, sabi pa ni Jesucristo, bigyan ninyo ang mga taong humihingi sa inyo, yung may kumuha sa inyong kagamitan, huwag nyo nang kunin pabalik. At kung paanong ang mga gusto nyong gawin sa inyo ng mga tao, ganun din ang gawin ninyo sa kanila. Kaya nga kung ang iniibig mo lang ay yung kaibig-ibig, ano pang gantimpala? Kahit mga makasalanan ay kayang ibigin yung mga kaparehas nila. At kung gagawin mo lang ng mabuti ay yung mga gumagawa sa iyo ng mabuti, ano pang gantimpala? No? At kung pauutangin mo lang daw yung mga makapagbabayad, ano pang gantimpala? Kahit mga makasalanan ay kayang gawin ito. Ngayon, kung pakikinggan natin itong binabasa natin, babalik sa isip natin yung pinagniriwang natin ngayong taon, yung Jubilee Year. Yung mga may utang, wag nang singilin, wag nang patawarin, patawarin na, wag nang pagbayarin. So yung mga nawalan ng lugar, ibalik sa kanila yung lupa. Yung mga alipin, palayain. No, ito'y isang bahagi ng hubileo. Itong sinasabi rito ni Jesucristo, ang paggawa ng mabuti sa isang taong hindi ka mahal-mahal kahit pa nga sa ating kaaway ay pagdiriwang ng hubileo. Para kasing pinapatawad mo siya sa kanyang utang at binabalik mo siya sa kanyang sariling lugar. No?
Kaya nga sabi rito ni Hesukristo, at mahalin ninyo ang inyong kaaway, gumawa kayo ng mabuti at magpautang at wag nang umasang babayaran pa kayo. At dahil dito magkakaroon kayo ng malaking gantimpala, no? At kayo ay tatawagin na mga anak ng Diyos. Ngayon ito ang susi dito sa ating ebanghelyo. Bakit tayo inaanyayahan ni Jesucristong magmahal ng kaaway? Sapagkat tayo ay mga anak ng Diyos. At sino ba ang Diyos? Ang Diyos Ama. No, kapag binasa natin yung Matthew chapter 5 verse 45, ang Diyos Ama, sabi, ang amang nasa langit ay nagpapasikat ng araw sa masasama maging sa mabubuti. Pinapapatak niya ang ulan sa mga makasalanan at sa mga matutuwid. Ayun ang Ama. Ngayon, kapag nagawa nating magmahal sa kaaway, magkakatotoo yung panalangin nating Ama namin. Sapagkat siya ang Ama natin na kayang magmahal sa mga taong makasalanan kahit pa nga sa atin nung tayo ay mahihina pa. No? Kaya nga, sa huling-huli, di ba, sinabi rito ng ating Panginoon, no? Ang sabi rito ng ating Panginoong Hesukristo, huwag kayong manghusga upang hindi kayo husgahan, huwag kayong magkondena, no? Upang hindi kayo kondenahin. Sa verse 36, mas maganda, maging mahabagin kayo kung paanong ang inyong Ama ay mahabagin. Kaya nga magpatawad at kayo ay mapapatawad. Magbigay at kayo ay bibigyan. No? Umaapaw, liglig. At lahat ng ito ay mapapasa inyo. Napakaganda nitong sinasabi ng ating Panginoon. Habang pinapatawad natin yung ating mga kaaway, ang ibig sabihin na unawaan natin na napatawad din tayo ng Diyos. Isang talinghaga ang ibinigay ni Jesucristo sa Ebanghelyo ni San Mateo para maunawaan natin itong sinasabi rito. Sa chapter 18 ng Ebanghelyo ni San Mateo, chapter 23, verse 35, merong dun isang katiwala na nabalitaan ng hari na nilulusta yung kanyang kayamanan. Kaya pinatawad, pinatawag. Sabi, ba't mo nilulustay? At ang utang niya ay 10,000 talents of gold, 10,000 talento ng ginto. Yung talento, hindi ito yung mga magagaling sumayaw na kabataan natin, yung mga kumakanta. No, hindi ito. Ang talento, kapag nakita natin ito sa Ebanghelyo, ang talento ito'y timbang ng ginto. At ang utang niya ay 10,000 talentong timbang ng ginto. Nung ni-research ko, kasi bawat taon ay iba-iba ang equivalent nito, sa dolyar, ito ay 13.2 billion US dollars. Pagka i-multiply natin ito ng 60 times 60, kung i-convert natin sa piso, mas malaki pa. At ayun yung utang ng katiwala. Kaya sabi ng hari, pag bibili ka, magiging alipin ka, pag bibili yung asawa mo, pag bibili yung mga anak mo, lahat ng ari-arian mo, pero kulang pa rin. Kahit magtrabaho itong taong ito ng buong buhay niya, hindi niya kayang bayaran yung utang. Parang walang hanggan yung utang niya. Kahit magtrabaho pa siya dun sa kabilang buhay, kulang pa rin. At nagmakaawa itong lalaking ito at pinatawad. Mahalaga ito, sapagkat ito ay larawan ng kasalanan natin sa Diyos. Sa tuwing nagkakasala tayo sa Diyos, dalawa ang punishments, di ba? Pinaliwanag natin. Unang-una yung eternal punishment. Kahit anong kasalanan ang gawin natin. Kahit private sin, public sin, patago, nakalantad, kasalanan sa isip, kasalanan sa puso, lihim na ginagawa, merong itong konsekwensyang pangwalang hanggan. Ang tawag sa Catechism of the Catholic Church, eternal punishment. Bakit? Kasi sa tuwing nagkakasala tayo kahit sa ating kapwa, sa ating sarili, lahat ng kasalanan ay pagkakasala sa Diyos na walang hanggan. Kaya nga ang kaparusahan ay walang hanggan din. Ibig sabihin hindi natin kayang bayaran. Paano tayo naligtas sa kasalanan sa kaparusahang walang hanggan? Nung pinadala ng Diyos yung sarili niyang anak, isang Diyos din na walang hanggan ang ating Panginoong Hesukristo. Dahil hindi natin kayang bayaran ang ating pagkakautang sa Diyos, kailangang yung anak niya ang magbayad. At ito yung larawan nitong Matthew chapter 18. Pero ang problema, itong taong pinatawad ng utang, parang hindi niya naunawaan ang ibig sabihin ng pagpapatawad.
Kasi nung palabas na siya, nakita niya yung kapwa niya alipin. May utang sa kanyang 100 denaryo at sinakal niya at pinakulong niya. Kaya lahat ng nakasaksi ay nalungkot, di ba? At nalaman nung hari. Kaya nga binawi yung kanyang pagkakautang at siya ay ikinulong. Sabi nung hari, pinatawad kita, hindi mo kayang patawarin yung iyong kapwa. Samantalang ang utang sa kanya, nung kapwa niya alipin ay 100 denaryo lang. Yung 1 denaryo ay sahod sa isang buong araw. Magtatrabaho lang yung tao ng 100 araw at mababayaran siya. Pero hindi niya pinatawad. Hindi niya na-realize o hindi niya nakita na ang ipinatawad sa kanya ay walang hanggan. Kaya nga, sinasabi rito na Jesucristo sa ating ebanghelyo ngayon, magpatawad sa mga kaaway, sa mga nakasakit sa atin, at tayo ay mapapatawad din. Palaging magkasama yun. No, kaya nga, hindi natin kailangang gumanti sa kaaway. Yung kaaway natin ay patawarin natin kung paanong tayo, sabi ni San Pablo, noong kaaway pa ng Diyos ay napatawad. No, kasi kung tayo ang hahatol, kukunin natin ang lugar ng Diyos. Ang pwede lang humatol ay ang Diyos. Kung kukondenahin natin ang ating kapwa, kinukuha natin yung lugar ng Diyos. Ang pwede lang magkondena ay ang Diyos. Kung ang Diyos nga hindi kinukondena yung mga kaaway natin, yung kapitbahay natin, kasama natin sa trabaho, parang sinasabi ng Diyos, sino ka ba naman na bakit mo kinukondena ang taong yan? Totoo, nakagawa siya ng masama, nagkamali siya, nasaktan ka niya. Pero hindi mo dapat kondenahin. Kasi sa taong yan ay namatay din ang aking anak. Kaya nga, ang susi nitong ibanghelyong ito, unang-una ay hindi matatapos ang kasamaan kung ang paghihiganti sa ginagawang masama sa atin ay kasamaan din. Sinasabi ni Jesucristo, matatapos ang kasamaan kung gagantihan ng mabuti. No, kaya nga para tapusin na ang kasamaan ng tao, anong ginawa ni Jesucristo? Kinuha niya lahat ng kasalanan natin doon sa krus. Yung kasalanan at kasamaan ng tao na winawasak tayo, sabi ng Panginoon, kukunin ko sa aking katawan. Ako ang mawawasak para sa inyo. Di ba? Ano ba yung sinabi ni Jesucristo doon sa krus? Ama, patawarin mo sila, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. At higit sa lahat, kapag nangyari sa buhay natin na nakapagmahal tayo ng kaaway at nakapagpatawad, makikita raw ng sangkatauhan, sabi sa ebanghelyong ito, na mayroong mga anak ng Diyos. At bihira itong mangyari. Pero tayong lahat, no, sa Bible Apostolate, dahil tayo ay binababad ng Diyos sa kanyang salita, tayo ay humingi ng tulong sa Diyos. Panginoon, bigyan mo ako ng pag-ibig na mayroon ka. Yung agape love, isang pag-ibig na walang kondisyon, isang pag-ibig na kayang mamatay sa sarili para magbigay ng buhay sa iba. Kaya nga, babalik tayo ron sa unang pinag-uusapan natin. Sino ba ang mga kaaway natin? Hindi iyong malayo sa atin. Kadalasan ng kaaway natin, yung kasama natin. At araw-araw, sa harapan ng mga taong ito, tayo ay inaanyayahan ng Panginoon, mahalin sila. Isang pag-ibig na tinatawag nating agape love. Okay? Ngayon, ano ba ang solusyon sa pag-aaway? Kasi hindi mawawala na magkakasamaan ng loob, hindi magkakaunawaan. Sabi ni Pope Francis, merong 3 mahalagang salita sa loob ng tahanan. Thank you. Thank you. Ano pa yung isa? I love you. At huling-huli, sorry. Sorry. Para mahinto na ang pag-aaway-away, ito yung magic word. Patawad. Sorry. No? Dahil sa likod ng pagpapatawad ay naroon ang walang hanggang pag-ibig ng Panginoon. Okay, sige. Sister, pwede na tayong magtaas ng mga panalangin. Yung mga nais magdasal, pwede ninyong ipagdasal yung mga kaaway ninyo ngayon. No? Mag-unmute tayo at itaas natin ang ating mga panalangin.
Panginoon, ipinagdarasal po namin ang aming mga puso. Nawa Panginoon yung mga taong nakasakit po sa amin, lalo na po yung hindi sinasadya. Bigyan niyo po kami pareho ng grasya na mapatawad ng isa't isa at lakas ng loob din po na maisabi yun sa mabuti at mahinahon na paraan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Lord, thank you for this day and for everything you have given me. I know I am not perfect, but I trust you that you are always guiding me. Help me to grow in faith, to love others, and to understand you will in my life. Give me strength in challenge and peace in my heart, and always guide my parents. Panginoon, dinggin mo aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa patuloy na kapayapaan at pagkakaisa sa buong mundo, lalo na sa mga lugar kung saan may digmaan, lalo na sa Ukraine, sa Palestine at kung saan mang panig ng mundo. At lalo na dagdag na rin po para sa kagalingan ng ating mahal na Santo Papa na si Papa Francisco. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para po sa mga kasambahay namin na sila po ang mas madalas na lagi namin kasama, na nakakasamaan ng loob, na hindi nagkakaintindihan. Patuloy po kami humingi ng lakas mula sa banal na Espiritu na kami ay magkaroon ng malaking puso, mapagbigay na puso na magpapatawad at makakaunawa, mabilis magpatawad sa kanila. Bigyan niyo po kami ng kalakasan, O Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ngayon po ay itataas natin ang mga panalangin na ito sa pamamagitan ng panalangin itinuro ng ating Panginoon sa atin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Announcement, Sister. Yes po, mga kapatid, tayo po ay makikinig sa mga announcement na may babahagi po sa atin ng ating po secretary si Tere. Hello po, magandang gabi po sa lahat. Sa nanonood po sa ating Facebook Live at dito po sa ating kasama po sa ating Zoom. Una po, nagpapasalamat po ako sa mga naging volunteers po natin ng mga parokya po sa gabing ito. Mula po sa Santa Monica Parish, Erzel Bartolome, mula sa St. Peter the Apostle Parish, sila Josh Viray at si Justin Bakiran, at sa Archdiocese ng Nuestra Señora de Perpetuo Socorro. Si John Lester po. At si J.C. Mones naman po para sa National Shrine of Our Lady of Guadalupe. Sister, gusto ko pong batiin po si Josh Vera. Birthday niya po ngayon. Ayun po, happy birthday. Happy birthday! At si Brother Elson po, kahapon po, coordinator po ng San Ildefonso Parish. Ayun po. So para po sa mga darating po natin ng mga activity, sa darating po na March 1, ang ating First Youth General Assembly, ang venue po to be confirmed po, pero around Makati lang po ito. Ito po ay Sabado, alas 2 po ng hapon hanggang alas 5 po. So iniimbitahan po yung mga graduate po ng ating Bible Youth Camp na yung lumipas po na January, pati na rin po yung mga miyembro na po ng kanilang mga parokya ng mga kabataan. Maaari po na makipag-coordinate po kay Brother RG Mendoza para po sa mga coordinators po ng mga na meron na pong MBA. Ayun po. Next po, sa March 15 po ang ating Lenten Recollection na gaganapin po sa UST sa BG Pop Building na malapit po sa Pinaval Entrance, malapit po sa simbahan. Ayun po. Makikisuyo na lang po ulit sa mga coordinators to confirm po yung mga attendees mula po sa inyong mga parokya. Yun po. And then sa March 29 po, ang ating final date para sa outreach program ng mga kabataan. Abang-abang na lang po para po malaman kung ano po yung final institution po na gaganapin po natin ang ating outreach program. And finally po, para po sa pagpapatuloy po ng ating Biblical Spirituality Weekly, naghahanap po kami ng mga volunteers sa mga parokya. Kaya naman po, meron po mga volunteer po na nanonood po
sa ating Facebook Live. Kung hindi man po kayo miyembro ng any parishes, message niyo po kami, i-message niyo po kami sa Facebook page po namin kung nais niyo po magbahagi po at maging part po ng mga volunteer sa mga darating po na Tuesday. At para naman po sa mga parokya po ng mga coordinators na po, i-message niyo po si Brother Andrew Cruz. Ayun lang po, sister. Opo, maraming salamat, Tere. At Father Ado, from my end, I'm okay na po. Kayo po, Okay. Father. Sa mga Bible Apostles, Bible Coordinators, yung March 15 po na gagawin natin sa UST ay ito po yung Lenten Recollection natin. 'Di ba? Mayroon tayong Advent Recollection. Sa March 15 po, Lenten Recollection. Kasi yung Lent o yung Quaresma ay magsisimula na sa March 5. No? Kaya nga bilang ministry tayo ay magninilay patungkol sa Quaresma. No, heads up na lang din po para sa lahat, no, yung ating pong pinaplanong annual biblical retreat ng ministry natin na gaganapin sa August, no, last weekend ng August, kinonfirm na po uli ni Cardinal Advincula na pupunta siya, no? Kaya nga pag-isipan niyo na po, no, i-calendar niyo na yung date, no, sa August. Ano ba yun? Basta August 31 yung Sunday, 29, August 29 tayo 30 and mag-iinom. 31. Kaya po mag-ipon-ipon na po tayo, no? Alam naman natin sa St. Michael's nung nakaraan, medyo diniscount pa tayo ngayon. Sabi nila baka bayaran na natin sana yung lahat, no? Ang expected natin mga 300 mahigit po tayo. No? Sige po. Kung wala na tayong ibabalita, magkita-kita tayo sa susunod na Martes, no, sa ating Biblical Spirituality Weekly. No? Sumainyo ang Panginoon. At Malaking sumainyo kayong rin. lahat, gayon din ang inyong mga mahal sa buhay ng ating makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Umayo Amen. kayong taglay ang kapayapaan ng Panginoong Hesukristo. Salamat sa Salamat. Diyos. Happy birthday, Josh! Happy birthday, Happy Diyos! Happy birthday, birthday! Dingding! Happy birthday, Malapit Dingding! na. Yay! Happy birthday, See Dinding. you! Happy birthday, Elson. Happy birthday, Princess. Happy birthday sa Rosa. Lahat ng Bye-bye! February. Happy birthday sa inyo lahat. Thank you, Take care. Padre. Thank you. Bye-bye. Thank you mga Thank you, youth. Father. Thank you Thank po, you, sister. Father. Thank you, mga kapatid. Maraming salamat po. Good night. God bless. Good Good night night. po.